Ganap na pong alas 4:47 ng umaga. Magandang umaga, Rina. Good morning, June. Tatakang gabi, ha? Oo nga eh, nag-rehearse. Hindi halata, Hindi halatang malaki na. Basta nakaitim ka, Hindi halatang kinakabahan ka. Ganun ba? Parang kalmado ka pa rin sa ere. Nanginigim pa ako. Tanong mo kalaig. Hindi, doon sa ordinaryong nanonood, hindi halata yun. Oo, pero may napansin ako, medyo nakataas ata yung kilay ko kagabi. Kailangan Bueno. makontrol yung mukhang yan. Tingnan natin mamayang gabi uli. Magandang umaga po mga sambahay. Araw po ng Webes. Ikatlong araw na po sa buwan ng Agosto 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pangulong Rodrigo Duterte nagsalita na tungkol sa nangyaring raid ng PNP sa Ozamis City. Mga pulis muling dinepensahan at sinabing ginawa lang ng mga ito ang kaniyang utos. Ilang barangay captain sa Ozamis City isinukot sa Philippine National Police ang mga armas na ipinatago umano sa kanila ng pamilya Paruhinog. Customs official Larry Bert Hilario na itinuturong responsable para maipuslit sa bansa ang 600 kilo ng shabu mula China, humarap na sa pagdinig ng Kamara. Mga akusasyon laban sa kanya, pinabulaanan ng opisyal. Customs official at 6 na iba pang sangkot sa smuggling ng shabu mula sa China. Inilagay ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin. Batas na nagpapalawig sa validity ng passport ng hanggang 10 taon at driver's license ng hanggang 5 taon nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. At 24 anyos na street vendor nagpatid ng mensahe sa amang matagal nang hindi nakikita sa pamamagitan ng kanyang wish covery auditions. Sa detalye po ng mga balita, dinipensahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng mga pulis laban sa isa sa mga alkaldeng nasa kanyang narco list na si Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. Samantalang may sagot din ang Pangulo sa pahayag ni dating Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng anti-drug war ng kanyang administrasyon. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Nagsalita na si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa kontrobersyal na raid ng mga tauhan ng PNP-CIDG sa tirahan ni Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. kung saan napas lang ang local chief executive at 15 iba pa. Ayon sa Pangulo, siya ang may utos nito. Yung sabi, preferably on night. But kung ang operation ng Shabu is not carried on during daytime because there is light, the police can go there anytime convenient for them to arrest. And I will stand by the police there. I will answer for it. I will say I ordered it. Bakit ito na yung police? Dagdag pa nito, mas gugustuhin niyang makitang mamatay ang mga kriminal kaysa sa mga pulis na may mga pamilya rin. The police and the military should make sure that their enemies are dead. Otherwise, if the other guy can still pull the trigger, you will end up with a dead police or a dead military soldier. Ayon pa sa Pangulo, ilang ulit na siyang nagbabala sa mga alkalde na tigilan na ang illegal drugs trade noong una pa man. Samantala, hindi naman napigilan ng punong ehekutibo na tumugon sa naging pahayag ni dating Pangulong Benigno Aquino III na tila wala umanong nangyayari sa kanyang anti-drug war. Kasi sabi niya walang nangyari sa campaign. Opo. Tingnan naman niya, in all of his 6 years, he was only able to seize or catch about 3,045 kilos of shabu. Ako, dito ngayon sa akin, it's 1 year, I have already seized about 2,000, nearing 3,000 sa entire 6 years niya. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Ilang kaalyado ng pamilya Paruhinog sa Ozamis City ang nagsuko na sa Philippine National Police na mga iba't ibang matataas na kalibre ng mga baril na ipinatago umano sa kanila ng pamilya. Ito ang hataw na balita ni Weng Fernandez.
Naglibot sa iba't ibang barangay sa Osamis City kahapon ang ilang tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Ito ay upang kuliktahin sa mga barangay captain na kaalyado ng pamilya Paruhinog. Ang mga armas ay pinatago umano ng mga ito. Mayroon na tayong baril ngayon as of kaninang umaga. Mayroon na tayong 200 plus, 215 na short firearms na surrendered yan. At saka 25-30 na long firearms as of kaninang umaga. Ngayon lang, actually sila nagkuhaan sa atin na mag-surrender na sila. Pero hindi kasi natin kaagad mapuntahan. Ayon kay Police Chief Inspector Jovi Espinido, nasa 10 hanggang 15% na lamang ng operasyon ng illegal na droga ng mga Paruhinog ang aktibo. Bukod sa illegal na drug trade, pinasok din ng mga ito ang robbery at kidnap for ransom. Kidnap for ransom. Kasali yun. Kidnap for ransom, yung budol-budol, acetylene gang. Pagkatapos dito ang kuan training place. Kuan organized talaga yung grupo. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ng Osamis Police si Councilor Ricardo Paruhinog, ang kapatid ng napaslang na si Mayor Rinaldo Paruhinog Sr. Isa ito sa mga target ng operasyon ng PNP-CIDG noong linggo ng umaga. Kung totoo na hindi sila wala sa kasalanan, magpunta sila dito sa estasyon para mamatay. Yung mapag-usapan kung... Mula sa Osamis City, ako si Weng Fernandez, humahataw sa balita. Isang impeachment complaint ang inihain kahapon ng Volunteers Against Crime and Corruption sa Kongreso laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno dahil umano ito sa iba't ibang desisyon ng punong maestrado na hindi isinasangguni sa Supreme Court and Bank. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust ang ginamit na grounds ng Volunteers Against Crime and Corruption at ng Vanguard of the Philippine Constitution sa kanilang impeachment complaint laban kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Bunsod nila ito ng pagbuo ng Judiciary Decentralized Office at muling pagbukas ng Regional Court Administrative Office sa Visayas nang walang approval ng Court and Bank. Gayon din ang pag-appoint ni Sereno kay Attorney Solomon Lumba bilang kanyang staff head kahit na may iba pa itong katungkulan sa gobyerno. Ang pagtatalaga kay Attorney J. Mendoza bilang Chief ng Philippine Mediation Office nang walang approval ng Court and Bank. At panghuli ay ang pagpapabaya umano nito sa katungkulang puna ng 4 na posisyong kinakailangan sa Korte Suprema sa loob ng mahigit 4 na taon. Gayunman, wala pang mambabatas na nag-e-endorso dito kaya hindi pa ito maituturing na verified impeachment complaint. Huwag niyo naman ako i-pressure. Sino ba endorse? Bakit? Hindi ba to? Is this not enough for us not to take courage against the Chief Justice? Kami po sa VACC, matagal namin sinisigaw sa inyo. Rotten, mabagal, at kurap ang ating judicial system. Now, what else do you want us to do? Maki Libradilla, humahataw sa balita. Humarap na sa kamara si dating Bureau of Customs Risk Management Office Acting Chief Larry Bert Hilario. Nanindigan ito na hindi siya ang tumulong para maipuslit sa bansa ang mahigit 600 kilo ng shabu mula sa China. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Itinanggi ni dating BOC Risk Management Office Acting Chief Larry Bert Hilario ang mga paratang sa kanya ni BOC Commissioner Nicanor Feldon. Kaugnay ito ng pakikialam niya sa computer system ng ahensya kaya napunta sa green lane ang EMT Trading at nakalusot ang shipment na naglalaman ng mahigit 600 kilo ng shabu mula sa China. Aniya siya pa umano ang nagsabi sa mga opisyal ng BOC na i-alert ang 3 consignees kabilang ang EMT Trading dahil sa kaduda-dudang mga kargamento, ngunit hindi umano siya pinakinggan. Napansin po namin na halos identical ang amount, 40,000 pesos bawat entry ang pangalan ng EMT Trading. At ako ay nagulat sa dami ng kanyang import entries. Sagot naman ni Import Assessment Service Director Attorney Milo Maestre Campo na sa kapangyarihan ni Hilario ang magrekomenda ng alerto sa mga panahong iyon, subalit ipinasa pa nito sa kanya ang trabaho. He cannot request me to alert because I don't have the authority to alert. If he have seen a red flag, command center has the power to alert.
Ang EMT Trading na pagmamayari ni Irene Maytatat ay naka-accredit lamang sa BOC noong March 3, 2017 at agad nang nilagay sa green lane ng BOC. Mula sa House of Representatives, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Sa kaugnay na balita, pinababantayan na ng Department of Justice sa Bureau of Immigration ang posibleng paglabas ng bansa ng opisyal ng Bureau of Customs at 6 na iba pang sangkot umano sa smuggling ng 6 billion pesos na halaga ng shabu. Isang Immigration Lookout Bulletin Order ang inilabas ng DOJ laban kina former Customs Risk Management Office Chief Laribert Hilario, Customs Broker na si Mark Ruben Taguba, Richard Tan na may-ari ng warehouse kung saan nasamsam ang illegal na droga. Middleman nitong si Kenneth Dong, ang consignee ng illegal na droga na si Fidel D at ang 2 Taiwanese na umupa sa warehouse. Hiniling ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Richard Gordon na bantayan at pigilan ang posibleng pag-alis ng bansa ng mga ito kaugnay ng investigasyon ng Senado sa issue. Nanindigan si Customs Commissioner Nicanor Faeldon na hindi magpapadala sa mga politiko na nagtatangka umanong magpasok ng kanilang sariling tauhan sa kawanihan ng adwana o ang Customs Bureau. Ito ang hataw na balita ni June Soriao. Ang isang magiting na sundalo na may pinakamataas na ranggo sa Commander-in-Chief lang nakikinig ng mando. Ganito ang tila nais ipahiwatig ng dating Marines na si Customs Chief Nicanor Faeldon. Marching order ng Presidente, kahit piso, no tolerance to corruption tayo. Sensya na kayo. Dismayado rin si Commissioner Faeldon dahil sa panghihimasok umano ng mga politiko sa promotion at assignment ng mga empleyado ng Bureau of Customs. Shame on you. No, this is not your property. This is not mine. This is the country's Bureau of Customs. This is the Filipino People's Bureau of Customs. So, pati yung assignment, ituturo pa sa'yo, dito mo yan lagay, ha? Who will allow that? Panawagan ni Captain Faeldon sa Kongreso na gumawa ng batas na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na makialam sa pamamahala sa pagrerekomenda sa mga tauhan ng kawanihan ng adwana sa bansa. Let's leave to the President the power to recommend. Anyway, it's the President who has the power to appoint. See, kaya masama pa, hindi mo pagbigyan, magagalit pa sa'yo, personalin ka pa. Kalokohan yan. Bakit? Hindi naman niya sinusunod yung recommendation, ha? Paano magsisimulang korupsyon doon sa mga empleyado ng customs? Kung patakbuhin nila ng mausa yung customs, maski sino i-recommend yan, edi alisin nila. Mula sa Maynila, ako si Jun Suriao, humahataw sa balita. Ipinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang mga senador at kongresista sa Malacanang noong Martes ng gabi. Sentro ng pagpupulong ang tungkol sa banta ng terorismo sa labas ng Marawi City at ang patuloy na pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Hinihingi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang suporta ng mga mambabatas para sa kinakailangang pondo upang makapag-recruit ng karagdagan 20,000 na mga sundalo. Gayon din sa pagpapalakas pa ng kapabilidad ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang ito sa mga napag-usapan sa pakikipagpulong ni Pangulong Duterte sa mga mambabatas noong Martes sa Malacanang. Ito ay dahil sa banta ng teroristang ISIS sa Southeast Asian nations. He briefed us on the intelligence information on new threats posed by the ISIS in the south, and he is looking at a closer regional cooperation with neighboring countries, particularly Indonesia. No, na baka maging malaking problema ito, mas bigger than Marawi pag hindi natin na-contain at hindi natin na-address agad. And when it's the Commander-in-Chief who says na merong new threats, we better believe him because ang sources ng intelligence information niya marami. Binanggit din umano ng Pangulo ang tungkol sa bagong banta ng terorismo sa ibang panig ng Mindanao. Well, he mentioned that there are reports that there could be other planned attacks dito sa Mindanao, other cities. Hindi naman idinetalye pa ng mga senador kung saang mga probinsya sa Mindanao ang maaaring target ng mga terorista. Mula sa Senate of the Philippines, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Mahigit sa kalahati ng populasyon ng bansa ang tinatayang mas maapektuhan kung ipatutupad ang tax reform na isinusulong ng pamahalaan. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo.
Nasa 60 milyong Pilipino ang direktang maapektuhan kung ipatutupad ang bagong tax reform na isinusulong ng pamahalaan. Ito ang sinabi ng research group na Ibon Foundation sa programang Get It Straight with Daniel Razon. Sa datos na nakakuha nila sa Department of Finance, 807 pesos ang mababawas sa kita kada taon ng isang mahirap na kumikita ng mahigit sa 5,000 piso kada buwan, habang umaabot naman sa 3,800 pesos sa may mahigit 19,000 pesos na buwan ng kita. Ang dahilan, tataas ang gastusin dahil sa panukalang taasan ng buwis sa mga matatamis na inumin gaya ng soft drinks at kape at maging sa mga produktong petrolyo at sasakyan. At ang tiyak na magpapasan ang mahihirap na mamamayan. Ang punto lang, bakit mo sisingilin yung mga walang-wala na ngayon at papagaanin pa yung buhay ng mga yayaman? Kaya para kay Sunny Africa, ang dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ay ang pangongolekta ng tamang buwis. Anya 10 bilyong piso kada taon ang hindi nakukolekta ng pamahalaan sa malalaking kumpanya. Sang-ayon naman dito si Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino. Pabor siya na patawan ng buwis ang mga sasakyan, subalit huwag na ang mga sweet beverages. Sinabi pa ni Tino, dapat ding ipatupad ng tama ang sin tax law para makalikom ng mas malaking halaga ang pamahalaan. So, kailangan magparamdam ang publiko, lalo na sa mga senador ngayon, na hindi katanggap-tanggap yung lalo na yung pagpataw nga ng mga excise tax. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Sobra na para sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang bilang ng mga transport network vehicle services gaya ng Uber at Grab na bumabiyahe sa mga lansangan kung ikukumpara sa demand ng mga pasahero. Samantala natuklasan din ng LTFRB na sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 100,000 ang mga sasakyan na accredited na mga transport network company. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Muling binusisi ng House Committee on Transportation ang umano'y questionabling sistema at legalidad ng operasyon ng mga transport network companies sa bansa. Nais ng mga mambabatas na bumuo ng mga regulasyon at patakaran na magsasaayos sa operasyon ng Uber, Grab at U-Hop sa Pilipinas, kabilang na ang paglilimita sa bilang ng mga ito sa kalsada. Ayon kay Committee Chairman Congressman Cesar Sarmiento, tila hindi na nasusunod ang orihinal na layunin ng mga TNC na magsilbing ride-sharing vehicle, sa halip ay nagiging negosyo na aniya ito ng marami. Inamin kahapon ng Grab na sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 52,000 ang kanilang accredited na mga sasakyan. Nasa 66,000 naman ang sa Uber at higit sa 1,000 ang U-Hop. Ikinagulat naman ni LTFRB Chairman Martin Delgra ang nasabing mga bilang at sinabing sobra na ito sa demand ng mga pasahero. Ayon sa LTFRB, nasa 12 hanggang 15,000 lamang ang demand ng pasahero sa TNVS kada oras. As you have said, Your Honor, 125,000 units on all three TNVS, but only to serve 12,000 to 15,000 demands per hour. You could just imagine a funnel where you have so many unregulated, so we're just trying to bridge the gap. Sa datos ng LTFRB, nasa 35 mga kolorum na Uber at Grab na ang kanilang nahuhuli sa kanilang anti-kolorum operations. Mula sa House of Representatives, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Ipinasara ng Metropolitan Manila Development Authority ang ilang provincial bus terminal na iligal na nag-ooperate sa Pasay City kahapon, habang inimpound naman ang mga bus na out of line. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Yung iba, nabigyan ng permit para gamitin na garahe. Pero habang tumatagal yung garahe, nagiging terminal na. Hindi tama. Hindi yun ang business permit na binigay. Ito ang nakagawian ng pamunuan ng ilang bus terminal na walang business permit. Kaya naman ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, panahon na para disiplinahin ang mga ito. Kahapon, kinabitan ng closure poster at saka ipinadlock ang dalawang terminal na ginagamit ng Bragais Bus Company, Pamar Bus, St. Jude Bus at St. Rafael Bus Company. Inimpound naman ang 4 na bus ng Don Alderin dahil out of line ang mga ito. Kung yan ang lengguwahe na naiintindihan nila, so impound na lahat yan. Bilang parusa, mananatili ng 3 buwan ang mga na-impound na bus sa impounding area ng MMDA sa Marikina City. Yung pong sabi nila, ano pong gagawin natin, di ba? Wala mo tayong magagawa. Ayon kay Lim, bukod sa kakulangan ng papeles, madalas lumabag sa nose-in, nose-out policy ng MMDA ang mga ito na malaki ang epekto sa traffic sa EDSA. Maki Libradilla,
humahataw sa balita. Patay ang isang dating drug user matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek na nakamotorsiklo sa Maynila kagabi. Para sa iba pang detalye, may ulat si Asher Cadapan Jr. live. Asher, good morning. Yes, June, dead on the spot si Benjer Baroga, 24 anyos, matapos pagbabarilin ng 4 na suspect sa may Samar Street, Sampaloc, Maynila, pasado alas 7 kagabi. Nakatambay lang umano si Benjer kasama ang 3 pa pagkatapos nitong ayusin ang motorsiklo ng isang kaibigan. Magkasunod na dumaan ang mga suspect sakay ng 2 motorsiklo at binaril ng 4 na beses ang biktima ng isa sa mga ito. Agad na bumulagta si Benjer habang nagpulasan ng mga kasama nito kasabay ng pagtakas ng mga suspect. Ayon sa kinakasama ng biktima na tumanggi ng humarap sa kamera, wala itong nalalamang motibo ng pamamaril kay Benjer. Hindi rin umano ito na iimbitahan sa Oplan Tokhang, bagamat dati itong gumagamit ng shabu. June, patuloy pang iniimbestigahan ng otoridad ang insidente. Mula sa Maynila, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Full implementation ng Philippine Competition Act sisimulan na sa susunod na linggo. Mas mabigat na parusa haharapin ng mga masasangkot sa kartel o monopolya ng mga produkto sa ilalim ng bagong batas. Batas na nagpapalawig sa validity ng passport ng hanggang 10 taon at driver's license ng hanggang 5 taon, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Palay City Airport sa Negros Occidental fully operational na. Tourism industry sa syudad inaasahang lalong lalago dahil sa mas komportable at mabilis na transportasyon. At 24 anyos na street vendor nagpahatid ng mensahe sa amang matagal nang hindi nakikita sa pamamagitan ng kanyang Wishcovery audition. Sa detalye po ng mga balita, sisimulan na ang full implementation ng Philippine Competition Act simula sa Agosto 9. Mas mabigat na parusa naman ang naghihintay sa mga masasangkot sa kartel o monopolya ng mga produkto sa ilalim ng bagong batas. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Bilang na ang maliligayang araw ng mga kartel at nagsasabwatang negosyo sa puspusang implementasyon ng Philippine Competition Act simula 9 ng Agosto. Matatapos na ngayong Martes ang 2 taong pataan sa mga negosyo na ituwid ang maling mga gawain gaya ng pagdidikta ng presyo. Sa ilalim ng bagong batas, maaaring makulong ng hanggang 7 taon at pagmultahin ng hanggang 250 million pesos ang mapatutunayang sangkot sa kartel. Iniimbestigahan na ng Philippine Competition Commission ang kartel ng bawang dahil sa hiling ni Senador Cynthia Villar, makaraang lumabas sa pagdinig ng Senado na muli itong nagbabalik. Meron po tayong mga rules and procedures. Kailangan po natin daanan po yun. But then we will definitely have some action on this soon. May hiwalay na investigasyon din sa mga negosyante na posibleng sangkot naman sa kartel ng semento. Sinisilip na rin ang pagbili ng Japanese firm na JT International sa Mighty Corporation. Kailangan kasing aprubahan ng komisyon ang pagsasanib o pagbili sa isang kumpanya kapag lagpas na sa 1 bilyong piso ang halaga ng kontrata. Ni-notify na sa commission yung kanilang transaction. So, yun naman ang nakasaad sa batas, ano? Kailangan nilang i-notify kasi malaki yung amount na involved. And syempre, bago naming simulan yung review, kailangan kumpleto yung dokumento. 'Di ba? Kasi hindi mo ma-review kung hindi kumpleto yung dokumento. Hinihikayat din ng komisyon ang publiko na isumbong ang nagsasabwatang mga negosyo at industriya na nagdudulot ng mas mataas na presyo ng mga produkto at serbisyo. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 10928 o ang batas na nagpapalawig sa validity ng Philippine passport. Mula sa dating 5 taon, magiging 10 taon na ang validity ng passport. Maliban dito, nilagdaan na rin ng Pangulo ang Republic Act No. 10930 na nagpapalawig naman sa bisa ng driver's license hanggang 5 taon
at nag-aamyenda sa Section 23 ng Republic Act No. 41-36 o ang Land Transportation and Traffic Code. Ang DFA ang bubuo ng implementing rules and regulations para sa extension ng passport validity, samantalang ang DOTR naman sa tulong ng LTO, LTFRB at MMDA ang bubuo ng IRR para sa extension ng driver's license validity. Binati ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bureau of Internal Revenue dahil sa mataas nitong koleksyon. Tiniyak nito na ang buwis na kinolekta ay mapupunta sa kapakanan ng taong bayan. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ika-113 anibersaryo ng Bureau of Internal Revenue kahapon. Dito iprenisenta ng kawanihan ang mga nagawa nito sa loob ng isang taon. Kabilang na ang 8.61% na itinaas sa tax collection o katumbas ng 1.643 trillion pesos. 55 establishmento rin ang naipasara ng BIR sa ilalim ng Oplan Candado mula July 2016 hanggang June 2017 dahil sa hindi pagsunod sa basic tax requirements at iba pang paglabag. 253 million pesos din ang nakolektang penalties sa mga di sumusunod sa tax rules. Ayon sa BIR, nasa 1,400 bagong tauhan ang idinagdag ng kawanihan upang mapaigting ang taxpayer service at pinadali at pinasimple rin ang pagproseso at documentary requirements. We need more collectors, employees. We're only working at 50% capacity. But I'm proud to say that since the start of the year, when we started about 9,000, now we hired an additional about 1,200 or something, just round figures. Pinasalamatan naman ni Pangulong Duterte ang BIR at binili ng ipagpatuloy ang kanilang magandang performance. Tiniyak din itong ang buwis na kinolekta ay mapupunta sa kapakanan ng taong bayan. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ay yung kinolekta ninyo na pera para sa bayan, mapunta talaga sa bayan. Sigurado yan. Wala kayong marinig. I assure you that you will never hear a story about us going into transactions or yung mga overpriced. Mula sa Quezon City, ako si Rosalie Coz, humahataw sa balita. Nanganganib na masuspinde o makansila ang accreditation ng kumpanyang Uber. Ito ay dahil nilabag umano ng kumpanya ang kautusan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nagpapatigil sa mga transport network company na tumanggap at mag-activate ng mga bagong transport network vehicle services. Ito ang hataw na balita ni Joe Anano. Ipinatawag kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga kinatawan ng Uber upang ipaliwanag kung bakit patuloy pa rin ito sa pagtanggap at pag-activate ng mga bagong aplikasyon ng mga transport network vehicle. July 26 nang ipag-utos ng LTFRB sa mga TNC na itigil muna ng mga ito ang lahat ng accreditation at activation process sa mga bagong TNVS. Ayon sa kampo ng Uber, hindi umano naging malinaw sa kanila ang order ng LTFRB, kaya't patuloy silang tumatanggap ng mga bagong aplikasyon ngunit hindi naman anila ito inactivate. We're not into a fight here. We're trying to fix the mess that you have created. So please, do not continue to defy. Bunsod nito, nanganganib ngayon na makansila o masuspindi ang accreditation ng kumpanya o posible rin silang patawan ng multa depende sa magiging hatol ng LTFRB. Kami yung nalalagay sa alanganin sa ginagawa ninyo. We're the ones receiving the letters of those who have made loans in the banks. On our end, we have to troubleshoot for you. Kayo dapat yung sinusulatan, hindi kami. We did not put the TNVS in this situation. It's you. Submitted for resolution na ang kaso at inatasan na rin ng LTFRB ang Uber na magsumiti ng explanation letter kung ano ang definisyon nila sa accreditation, activation at inactive drivers. Kinakailangan masumiti ito sa loob ng susunod na 5 araw. Mula sa Quezon City, ako si Joe Anano, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng Metro Manila sa ating Balitang Promdi. Mula sa Laguna, alamin natin ang mga balita sa Luzon mula kay Sherwin Kulubong. Magandang umaga, Sherwin. Magandang umaga, June. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito na ang mga balita sa Luzon Region.
Gumuho ang isang bahagi ng kalsada sa isang subdivision sa San Mateo, Rizal dahil sa madalas na pagbuhos ng ulan. Hiling ng ilang residente, mailipat sila ng lugar bago pa gumuho ang lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay. Ito ang hataw na balita ni Jenica Cruz. Nagdulot ang pagkabahala sa mga residente ng Santa Barbara Villas 1, Barangay Silangan sa San Mateo, Rizal ang pagguho ng isang bahagi ng kalsada sa kanilang subdivision kahapon ng umaga. Posibleng anilang dahil ito sa paglambot ng lupa sanhi ng ilang araw na pag-ulan. Humingi ng tulong ang mga residente sa lugar na mai-relocate sila bago pa gumuho ang kinatatayuan ng kanilang mga tahanan. Nung nireklamo yan namin noon, nung last September, sasabihin, ay wala kaming magagawa, ganyan na lang talaga yan. Ay pwede ba yung ganun? O ngayon, nagkukumagahol na sila, na ililipat kami. Wala pang assurance kung kailan gagawin yan o ano. Walang maitutulong munisipyo ang lokal, wala daw. Kasi nasa private subdivision daw kami. Ayon naman sa Homeowners Association, inaasikaso na ang lugar na mapaglilipatan sa mga apektadong residente. Kaya nga nagpanik yung mga kwan yung mga may bahay. Kaya pinunta namin kagad. Kaya yung 7, pinayurity namin, may bahay na kami paglilipatan sa kanila. Samantala, bukod sa pagguho ng lupa, problema din sa ilang lugar sa probinsya ng Rizal ang mga pagbaha tuwing malakas ang pag-ulan. Mula dito sa San Mateo, Rizal, ako si Jenica Cruz, humahataw sa balita. Namahagi ng farm machineries at equipment na nagkakahalaga ng 18 million pesos ang Department of Agriculture sa mga farm cooperatives sa lalawigan ng Tarlac. Layo nitong matulungan ang mga magsasaka na mas maging produktibo sa tulong ng makabagong teknolohiya. Ito ang hataw na balita ni Brian Lacanlale. Iyayaliwang makina ang pong gamit pamanasik para kareng hortelano at tatanam mais. Kalupa na morning shallow tube well, corn dryer, corn miller, corn sealer, ang pong traktora impemya na ning Departamento na ning Agrikultura, kareng kooperatiba da reng hortelano Tarlac. Tatansyan lang makiulagang 18 milyon reng gamit areti. Dake ne kanu itining farm mechanization program ning departamento anasang mitas ing pupul king mais ampong pale. So alam mo naman pag makina wala halos ng labor, so mabilis pa yung oras ng pag-prepare, pag-harvest. So yung time na naiipon nila, tsaka yung manpower na ginagastos nila pagka manual, na ipapababa natin yung production cost. Agpangking DA, full assistance siya kanu iti. Buri ng sabyan, librido mo kanu nga kwareng tunay a kooperatibang hortelano reng gamit. Dapat matingnan natin ang agriculture as a form of entrepreneurship, no? Hindi lang yun talagang labor in the field, no, na makita, and we're doing everything na ma-improve pa yung farm to market facilities natin. Malaki dahil problema namin sa amin yung traktora. Nagpapatraktora kami sa aming mga bukid sa private. Mahal, ini-schedule pa kami. Tirwana na naman ning DA reng talapakinabang king gustong pamangamit kareng makina bang apakinabangan dong masalese. Ibat king Tarlac. Ako'y Brian Lacanlale, ahataw king balita. Samantala, June, muling sinuspindi ang ilang klase sa paaralan sa Rizal at ilang mga lugar sa Rizal dulot ng masamang panahon at walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Tanay, Taytay, Cainta, Antipolo, Rizal at Cavite City. Preschool to high school naman ang walang pasok sa Binangonan at Teresa Rizal. At yan ang mga balita ang ating nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, live na nagulat mula sa Calamba, Laguna. Para naman sa mga balita sa Visayas region, na Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, dagang salamat, June. Ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniyan ang mga balita, gikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas. Giimbestigaran na sa Bureau of Jail Management and Penology kung apil ang tulo ka jail guards ni ini sa pag-ikyas sa usa ka piniriso sa Baybay City Jail. Sa inisyal nga investigasyon sa PNP, naku ka piniriso ang gidala sa Baybay Regional Trial Court para sa hearing sa ilahang kaso ni atong Martes sa buntag.
apan nakaikyas gikan sa pagkapusas ang inmate nga si Job Purazo ug pagkahuman ni ikyas sakay sa usa ka motorsiklo nga walay plate number. Padayon sab ang manhunt operation sa mga otoridad sa inmate. Sa laing bahin, giablihan sa publiko ang Sipalay Airport gahapon tungod niini gilauman sa lokal nga kagamhanan nga mas mulambo na ang turismo sa syudad. Kini ang hataw na balita nila Lane Moreno. Fully operational na ang Sipalay Airport halin kagapon. Sa subong 4 ka domestic flights nga may 9-person capacity per trip ang kaya nga i-accommodate sang airport kada semana. Ini ang biyahe pakadto Cebu kag Iloilo and vice versa. Ang 16 oras nga biyahe halin sa Cebu pakadto sa Sipalay makuha na lamang sa 50 minuto. Apang 45 minuto na lamang ang 6 ka oras nga biyahe halin Iloilo pakadto Sipalay. Ginalauman naman sa lokal nga gobyerno nga pamaagi sini mas magadamo pa ang turista nga magabisita sa Banwa. Dako kini nga bagay sa transportation labi na gid sa aton nga mga negosyante, pamuluyo kag aton turista. Nagit accessible lang ning Sipalay dayon sa roadmap sang turista. Ang Sipalay City ang gintiguluhan nga jewel of Negros Occidental bangod sa manami sini nga mga beaches, natural attractions, kag mga kuweba, waterfalls nga ginabisita sa mga foreign kag local tourists. Sa 2016 naglabot sa masobra 240,000 ang tourist arrivals sang syudad. Mula sa Negros Occidental, ako si Lane Moreno, humahataw sa balita. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo June. Daghang salamat, Deb Riveral. Mula naman sa Davao City, makibalita tayo kay Janice Inhente. May buntag, Janice. Mayong buntag June sa atong mga kasangbahay. Anyang mga balita gikan sa rehiyon sa Mindanao. Nagpatigayon og blood donation drive ang nagkalain-laing grupo sa Cagayan de Oro City aron nga itabang sa mga nasamdang sundalo ug pulis sa bakbakan sa Marawi City. Moabot sa 70 ka mga volunteers ang nakighiusa sa aktibidad nga gipatigayon sa usa ka mall sa syudad. Save lives by donating your blood. And this is most important to each one of us as Filipinos, as persons, we can make the best to help each other. Sumala sa mga organizers, sa mga moabutay nga adlaw, magpatigayon usab sila og bloodletting activity. Ginadasig sab niini ang katawhan nga makighiusa sa ilang proyekto. Sa laing bahin mihangyo ang BJMP sa Davao City Peace and Order Council nga pabutangan og security personnel ang mga kalsada duol sa Davao City Jail. Kini aron malikayan ang posible nga pag-atake sa mga armed groups sa jail facility tungod sa mga high risk ug high profile inmates sa prisuhan. Aniya ang report. 40 ang high-risk ug high-profile inmates sa Davao City Jail. Lakip niini ang mga miyembro sa Maute Group, Abu Sayyaf, New People's Army, Moro Islamic Liberation Front, Organized Crime Group ug uban pa. Tungod niini mihangyo ang Bureau of Jail Management and Penology sa Davao City Council nga pabutangan og mga personahe nga mag-regulate sa mga mulabay nga sakyanan sa mga kalsada duol sa jail facility. Kini aron masiguro nga dili sila malusutan og mga daotang tawo nga gusto manggubot o magpatakas sa mga piniriso. The threat is continuing dahil sa mga high profile at high risk inmates naman ito. Kasi as I've said, sa ngayon, marami tayong nakakulong sa Davao City Jail na Maute, Abu Sayyaf, NPA, MILF at iba pang mga inmates na involved sa organized crime. Sa karon ginahulat na lang sa BJMP nga mahuman sa City Peace and Order Council ang resolusyon para sa guidelines ug parameter sa hangyo nga dugang security measures. Para sa malaman natin kung ano yung limits ng BJMP, sino talagang mag-guardia dyan, Armed Forces or PNP ba? Kasi yung BJMP sa jail lang talaga. Og kana ang mga balita nga atong nakalap sa rehiyon sa Mindanao. Gikan diri sa Davao City, balik diya sa studio, Jude. Daghang salamat, Janice Inhente. Thank you, Rina.
Bukod sa pagpapakita ng talento, nais rin ng isang street vendor na makapagparating ng mensahe sa kanyang ama na matagal na niyang hindi nakikita sa tulong ng pagsali sa wish covery. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longboe. Isa sa mga nakipagtiyagang pumila sa wish covery audition sa Cebu City ay ang 24-year-old na si Noel Abella. Nag-break muna sandali si Noel sa kanyang trabaho para makasali sa kompetisyon. Si Noel ay isang street vendor at sumasailang din ang pagbiyahe ng habal-habal para sa kanyang pamilya. Ngunit ang pangarap niyang maging isang singer ay hindi niya isinasantabi. Isang importanteng tao sa buhay ni Noel ang kanyang inspirasyon sa pag-awit. Mama ko, dahil siya yung siya lang yung nagpalaki sa akin since maliit pa ako kasi lumaki ako na wala akong father, wala akong tatay. Umaasa si Noel na sa kanyang pagsali sa wish covery ay maipaparinig niya sa mundo ang kanyang talento, lalo na sa kanyang amang hindi niya nakasama sa kanyang paglaki. Sana proud ka, tsaka kung saan ka man ngayon, masaya ka sana at huwag mong kalimutan na yung iniwan mo ngayon, malaki na at tsaka sumasali ng mga audition na ganito. Ano man ang mangyari, desidido pa rin si Noel na magpapatuloy sa pag-awit para sa kanyang pangarap at para sa pamilya. Mula sa Cebu City, ako si Leslie Longboe, humahataw sa balita. Alam mo dyan talaga, one of the best ways to convey your message is through a song. Yun ang ginawa ng ating Ba't ikaw pag hindi ko naintindihan message mo? Grabe siya. Ako na tuloy yung natuloy tumalsik tong lamesa. Pala. Nasaktan ako. Hindi ko maintindihan eh. Nasaktan ako. Sabi mo pag di ba? Oo. Pag kumanta ka, hindi ko maintindihan. Sakit. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At yan po ay kalawang paghataw ng mga balita sa umaga ito ng Webes, August 3, 2017. Kasama po ang buong persa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Annie Mancilla po, nagulat kanina mula sa Singapore, Sherwin Kulubong sa Laguna, Dev Riveral sa Cebu City, si Janice Nente naman po sa Davao City, sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. Ako naman si Angela Lagunzal. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.